Ang mga nakakatandang kapatid ni Don Juan ay muling nagtaksil sa kanya dahil sanhi ito sa pag-iinggit sa kanya. Habang siya ay pabalik sa Birmania na inala ni Doña Leonora na ang kanyang singsing niya ay naiwan sa balon. Hala, naiwan ko ang aking singsing sa balon, pero pabayaan mo na. Ngayon, si Don Juan ay bumalik doon sa balon at tinali ang sarili niya sa kanyang baywang upang ikuha ito. Ngunit tinaksilan siya ng kapatid niya sa pagpuputol ng tali na sinabitan ng sarili niya. Nang makita ni Leonora na tinaksilan si Juan, ay halos nangalagot at tumakbo sa balon. At siya ay tumalon. Pero hinawakan kaagad ang baywang niya na si Don Pedro na nakahigip at nasupupo niya. Pinilit ito ni Leonora pero nabigo lamang kay Don Pedro at tumitig sa kanya at sinabi niya sa kanya, "Na mahal ko na prinsesa, mahalaga ba si Don Juan sa iyo? Ako rin ay nandito at umibig din sa iyo. Dapat ako ang kasama mo. Kapwa kami sa kalagayan bilang prinsipe ng aming bayan. Ako rin ang panganay sa mga kapatid ko. Gagawin kita rina sa aming reino. Lahat siya ay sumunod sa iyo. Kaya prinsesa na mahal ko, magkaisa tayo." Sa ganitong pagbubulay, nakadungaw si Don Juan na gusto niya siya yakapin. Pero siya ay nasa malayo. Pagkagising niya, siya ay malungkot at may luha na ang mata niya. Tumanong siya sa mga kapatid ni Juan. "Ano ba ginawa niyo sa mga pulpit at burol?" At ang sagot niya ay na nilambanan nila ang gante at serpiente na kahit di naman totoo. Narinig ito ng hari at pumasal sa Maria Dumibeng. At sa balat ng dalawang eplano sa pagkakatawa, sinabi ni Pedro, Abang magkapatyan niya! Puno ito ang iyong kaharian ko, kalooban. Siya ang aming igagala. Sa akin, Leonora, kay Don Diego, ikakasal si Doña Juana. Nang abutan ng lobo ang balon, ang dinala niya ay 3 bote na may lamang gamot ay unang nilakaran na ang ilog Jordan at nakaabot sa kabila. Ang lobo ay kaagad gumalaw ngunit nahulog sa buron. Bumalik rin siya kagad at pinahid ang gamot kay At ang prinsipe agad lumakas at nawala ang mga sugat. Ang lobo ay naparang bata, niyakapan ng buong tawa. Nagunitan ni Don Juan ang sising ng kanyang mahal. Sa wakas, nakalabas na ako. Salamat sa lobo. Si Don Juan ay initan siya, ngunit humanap ng tagguan para maligtas sa araw. Sa katagal ng pagiging niya, unti-unti nawawala ang gutom niya hanggang di ito maramdaman. Pero pinag-isipan niya na bakit may hangin sa lilim. Yung pala, ang ibong Adarna ay nasa taas. Nalalaman niya ito, ang prinsipe ay punong-puno ng tuwa. Pagdapo sa kahoy ay kay Don Juan tumungo, umawit siya sa kanya. Ganda ng awit para baga pagmasalanan. Ang haba ng araw na ito, alam ko maghihiwalay na tayo. Pinapangakuan niya si Maria Blanca na ang kanyang pag-alis ay hindi dahil sa sama ng loob. Imutin sa alaala ang giliw mong si Leonora. Dito ay may lalalo pa sa karangalan at ganda. Kalimutan mo na si Leonora, mahal. May mas karapat-dapat pa sa iyo mo. Sinunod ni Don Juan ang payo ng Adarna. Iniwan si Leonora at napatuloy sa kanyang paglalakbay. Samantala, sa malayong kaharian, si Doña Leonora ay nananagis sa pag-alis ni Don Juan. Ako'y nagdurusa
Ngunit, ikaw ay wala. Bakit mo ako iniwan? Ako ang iyong mahal. Pangako mong mamahalin mo ako. 7 taon akong nag-iisa. Hindi ako makasal sa iba, sapagkat ikaw ang aking minamahal. Kung andito ka lang, makikita mo ang aking kalagayan.